Welcome back sa aking YouTube channel para sa first time mo po nanonood. Please click mo yan very easily. Hey guys, wala nang bayad. Libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's reflection. Gusto mong bumait pero di ko magawa. Yan guys, marami sa atin yan. At kung naalala nyo itong kantang to ay talagang nag-viral lang at sumikat. Di ba? Maraming pagkakataon na minsan gusto talaga natin bumait pero hindi natin magawa. Diba, gusto mo magpatawad sa mga nakasakit sa'yo. Lalo na kung mahal mo sa buhay. Kapatid mo, nanay mo, tatay mo, kamag-anak mo, o best friend mo. Diba? Dahil sa ginawa sa yung hindi maganda, parang napakahirap mo siyang patawarin. Diba? May mga humihingi ng tulong sa'yo. Pero ayaw mong bigyan kahit may sobra ka. Diba? May gusto mong humingi ng pambili ng bigas, ng ulam, o may na-hospital, emergency. Humingi ng tulong kahit magkano, hindi ka pa rin nagbibigay. So, minsan, di ba, yun ang pumapasok sa ating isipan at nagiging dahilan kung bakit hindi tayo bumabait. Kahit sa trabaho, di ba? Na dapat maaga kang pumapasok dahil dyan ka kumukuha ng mga pagkain sa pamilya mo. Minsan late ka pa. O kaya nagreklamo ka, maliit ang sweldo mo, pero kahit pa paano, nakatulong yan. At masama pa yung loob mo sa inyong kumpanya. So, ang lahat ng bagay ito, yung mga hate trade yan. Yung kinamumunihian mo yung kasama mo sa trabaho. Diba? Ayaw mo siyang nakikita. Galit ka, wala namang ginagawa sa'yo. Ang dami, diba guys? Ang dami. Kaya nga, pag yan na pinairal natin, talagang kahit anong gusto mong bait, ay hindi mo magagawa. So, ayon sa Colossus chapter 3 verse 14, at higit sa lahat, magmahalan kayo dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. So, yun ang sabi ni San Pablo, diba? Higit sa lahat. Kumbaga, ibig sabihin ng higit sa lahat, nangingibabaw o pinaka-importante yung magmahalan kayo o yung love natin. Diba? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos, sumabog ang kanyang pag-ibig. Gusto niyang may share ito sa papaanong paraan nung nilikha yung tao sa sanlibutan. Na magpasang ngayon, tayong lahat ng nabubuhay ngayon, diba? Binigyan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Dahil maaapaw ang kanyang pag-ibig. Sa kabila ng yung tao nagkasala, diba? Kahit ano pang ginawa sa kanya hanggang ngayon, ay mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya sana, pairalin natin yung pag-ibig. Kasi kung sa loob mismo ng bahay, minsan, di ba, walang pag-ibig. Ay, magkakapatid, lalo na sa ating mga Pilipino, di ba? Ang kultura natin, sa isang bahay, di ba? Nandiyan yung lola, nandiyan yung mag-asawa, minsan nandiyan yung pinsan, dalawang mag-asawa, napakarami. Pero minsan nagiging dahilan dito, actually maganda yan sa ating kultura dahil magkakasama tayo hanggang pwede walang maghihiwalay. Pero minsan dumarating yung pagkakataon, nagiging sandiri nito ng problema. Lalo na, di ba, kung hindi ginagawa ng obligasyon ng bawat pamilya. Di ba? Halimbawa, sa tatay na lang, kung bisyo siya ng bisyo, di ba? Sugal, alak, kung ano-ano pa, napapabayaan ng pamilya. Ganon din sa nanay, di ba? Kung mabisyo rin ang nanay, pinapabayaan yung pamilya. Wala rin. Sa magkakapatid naman, di ba? Dapat sana siya gastos, di ba? Sa tubig, sa kuryente. Dapat nagsishare ang bawat isa. Kumbaga, ginagawa lahat ng trabaho. Yung kapatid mo rin na tambay na walang ginagawa, eh dapat sana yung gawaing bahay, tumutulong na siya, di ba? Sa mga bagay na. Pero, hindi nga nagagawa. Dahil nga mas umiiral. Di ba? Yung nagiging wise na, di ba? Imbis na mag-share, ayaw mag-share dahil ang katwiran niya, meron namang mas malaking sahod. Di ba? So, gusto mo talagang bumait pero ayaw mo. Pero pag pinairal natin, guys, yung pag-ibig sa ating puso, sa kapwa-tao man niya, di ba? Sa mga kapatid, magulang, pag yun na pinairal natin, magkakaroon tayo ng peace of mind. Walang gulo sa pamilya. Maayos ang buhay. Di ba? Kung sa isang pamilya ay walang bisyo, di ba? Hindi naman natin sinasabi guys na perfecto, di ba? Ang buhay natin. May mga sigalot din. Pero mga konti-konti lang, okay na minor lang.
Wag lang majority na ginagawa. Na minsan, ba, sa pamilya, nagloko yung babae o lalaki, iiwan yung pamilya. Di ba? So, mapapabayaan nyo yung mga anak kung may mga anak sila, di ba? Tapos, yun, magkanya-kanya ng mag-asawa. At dahil doon, may mga masasaktan din. Siyempre, yung asawa mo, masasaktan yung magulang niya, masasaktan yung mga kapatid niya, di ba? Ganon din sa vice versa, di ba? Na dapat sana nagmamahalan, yung mayabong, nagbubunga yung pagmamahalan, pero hindi. Dahil sa mga problemang na nagagawa natin, guys, guilty tayo lahat dito. Ay minsan yun ang nagiging sabi ng pagkawatak-watak ng pamilya. So, ang pairalin po natin yung pagmamahal. Yung problema talaga hindi nawawala. Pero, bahan na lang yung pangunawa, tiisin na lang ng konti. Konti lang naman, guys. Yung nasa tama lang. Kailangan na umiral sa atin ng kabutihan, pagmamahal, kagandahan loob, ka, kabaitan, pag-intindi, pang-unawa, di ba? Pagbibigay, siyempre, yung tulong o yung humility, yung talagang makatao. Kaya yan po ang ating hingin. Na sana yan ang umiral sa atin ngayon. Na yung pagmamahal, hindi yung hatred, magpatawad na tayo. Sayang yung panahon, di ba? Mamaya, mawala na yung taong kinagalitan mo, lalo na kung pamilya mo yan. Hindi ka napapatawad. At pag nawala na, doon ka umiiyak. Dahil hindi mo napatawad. Di ba? Yun ang maraming nagiging problema. Pero kung ngayon pa lang, nagpapatawad ka na at nakipag-usap ka na, inaayos na yung problema, magkakaroon ka pa ng peace of mind. Kasi pareho kayong may stress, tapos magkakasakit, mas malaking enjoy natin yung buhay na may tamang respeto sa kapwa, di ba? Paggalang sa Diyos, pagsunod sa Kanya, at pagmamahal sa ating sarili. So, yan po ang ating hingin sa Diyos na sana ay mabuhay. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema problema sa sakit, sa pamilya, at sa pinansya. Sabihin nyo, sa napakasimpleng dasal, kung ikay maniwala at magtiwala, ay tsak yun. Pagkakalob siya ng ating Panginoon Jesus sa tamang panahon. Basta manampalataya ka lang. At siyempre, pairali ng pag-ibig sa ating kapwa. So, panalangin po tayo muli. Lord, bless sa mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na ang karamdaman. Stage 4 cancer na. Tinaningan na po sa wala namang imposible sa iyo, Lord. Kung loloobin niyo po, nagamuling ang kapatid namin. Unat niyo po yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Yakapin niyo, Lord. Para sa kanyang kagalingan, para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa pamilyang nagkakasiraan, nagugulo, o hindi nagkakaunawaan, nagkaaway-away. May irali niyo po, Lord, yung pagmamahal sa kanilang puso at pagbikis-bikisin niyo. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na, Lord, yung kapatid namin walang-wala. Ultimo, pambili ng 1 kilo ng bigas, ng ulam, pambili ng gamot, bayad ng bahay, kurente, tubig, at kung ano-ano pa, Lord. Bless po ang aming hanap buhay para sa amin. Tawaran niyo po kami, Lord, sa aming kahinaan at kasalanan. Ang pagmamahal po, o kayo mismo, ang maging sentro ng aming buhay. So, lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa kanan naman ng anak ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.